Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Alas 10 na ng gabi nang makarating kami dito sa airport. Ang bonggang lola ay nawala yata ang kaantukan na lumabas na kami sa eroplano. Palibhasa ay pareho kaming nakatulog sa private plane kaya may energy na akong magagamit. Mabuti na lang at nagising ako mula sa masamang panaginip kaya may pagkakataon ako makita ang mga ilaw na naglalaro sa ibaba. Sobrang ganda ng mundo at tanging naninirahan lang sa mundo ang hindi maganda. Pero hindi ko naman nilalahat. Meron pa rin nagmamahal sa kalikasan. Jan, Lola, Marco Polo na ba talaga to? Yes, Iha. Come here. Let me hold you. Sabi ni Lola at nilalayan ko naman siya at ni John. Suot ko ang jacket ni John dahil sa lamig at dahil siya nag-offer ay wala na akong reklamo dahil talagang nilalamig na ako sa suot ko. Sobrang layo namin sa Maynila. Sobrang layo ko kay Paolo pero nag-aalala pa rin ako sa binata. Baka nag-aalala na rin ito pero inisip ko na rin na napaka-imposible nitong maisip kami dahil panay naman barkada at babae ang iniisip nito. Malayo ako sa masasakit ng salita at mga gawa. Baka ito na ang simula na kakalimutan ko ang damdamin kong ito sa binata. Wala naman kasing nag-utos sa akin na mahulog ako sa binata dahil panay naman ang paalala ni Lola na kailangan kong bantayan ang sarili ko. Hindi ko naman sinasadya ang mahulog ako sa binata na wala man lang pakialam sa akin. Siguraduhin ko, pag uwi ko, ay dapat matibay na ang damdamin ko. Dahil sarado na ang mga mall, para bibili na maisusuot ay nag-check-in na kami sa hotel at kanya-kanya pa kami ng hotel rooms para sa privacy daw namin. Pagkatapos kong patulugin sa Lola, ay pumasok na ako sa sariling silid ko. Tulog na rin siguro si John dahil sa pagod sa biyahe. Gusto ko sana siyang makausap dahil miss na miss ko talaga siya. Pero may bukas pa rin naman. Mahaba pa ang kwentuhan naming dalawa. Hindi na ako naligo dahil talagang inaantok na ako at gusto kong matulog ng maaga para maaga akong makakita ng view sa labas bukas. Excited na talaga ako eh. Paano ko ba ito mapipigilan? Sobrang lamig ng aircon pero gusto ko ang ganitong temperatura. Nawawala ang init sa katawan. Paghiga ko ay naalala ko ang panaginip ko kanina. Inaway na naman daw ako dahil inagaw ko si Paulo at mas matindi pa ang inabot ko kaysa nung una. Na-trauma na yata ako? Siguro reminder ko na din yun dahil masyado akong na-overwhelm sa kagwapuhan ng binata. Paalala lang din na hindi pwedeng mangarap ang lupa na maakyat ang langit. Muli kong naalala si Paulo. Ilang beses siya nagdala ng babae sa bahay ni Lola. Kung sa bagay, yun ang taste ni Paulo. Yung grabe magdala ng makeup sa mukha, maarte at confident. Hindi ako kayang irespeto ni Paulo bilang babae at bilang asawa man lang sa papel sa bahay. Dahil wala akong maipagmamalaki sa buhay at ine-expect ko na yung masama niyang ugali. Bakit hindi na lang sila mag-hotel gayong pwede naman at kayang-kaya naman bayaran ni Paulo para na rin niyang binastos ang pamilya niya sa ginagawa niya. Napaiyak ako dahil sa tandi ng salos at kahit sa papel lang ay nangarap din akong mahalin ng totoo ni Paulo. Kahit sa maikling panahon lang, siya lang naman ang gusto ko pero hindi ko kayang tumbasan ng mga babae nito. Kung naging mayaman ba ako ay kaya akong magustuhan ni Paulo? Hanggang sa nakatulugan ko ang pag-iyak sa lalaking hindi ko alam bakit sobra ko mahal kahit hindi naman ipinaparamdam sa akin ang pagmamahal bilang isang asawa. Unfair nga ang buhay? Napahikab ako na magwala ang alarm clock sa tabi ko. Inilibot ko ang paningin ko at naalala kong wala nga pala ako sa bahay. Good morning, Lord! Pumikit ulit ako at nagdasal at pagkatapos ay nag-iinat habang nakahiga pa haba ng tulog ko. Good morning, mine! Napatakip ako sa bibig ko na biglang pumasok si John sa press ko. Yucks! Nakakahiya bagong ligo lang eh. Ang gwapo talaga ng lalaking to. Good morning, John. Pasensya na napatagal ang gising ko. Bakit nandito ka? Tanong ko sa kanya dahil ayoko makita niyang may muta pa ako sa mata ko. Si Lola, ayokong bumangon dahil wala akong suot sa baba, maliban sa panty. Mahaba naman ang t-shirt na puti pero hanggang hita nga lang. Nasa kwarto pa nito.
Pupuntahan lang daw natin si Lola mamaya. May kausap pa siya and I think yung friend niya? Ah, ilang araw ba tayo dito? Kung isang araw lang ay talagang mag-e-enjoy ako dito habang maaga pa ay susulitin na natin. Dadalo tayo sa birthday party ng kaibigan ni Lola tonight and probably bukas ay babalik na tayo sa Maynila at hindi pa tayo pwedeng maligo sa dagat since masyadong low tide at kailangan pa nating mamili ng damit na susuotin mo and some swimwear. Ah, dapat maaga akong nagising eh. Sayang naman at naunahan mo ko. It's okay. Actually, I woke up so early dahil may regalo ko sa'yo. Since you're here in Marco Polo, I want you to collect and preserve this memory in Marco Polo. I love Marco Polo and I hope you'll love it here too. Napangiti ako sa sinasabi niya. Ang dami-dami niyang sinasabing Ingles. Hindi ko naman masyadong magets. Ang bilis at maganda nga dito sa Marco Polo pero huwag ka na mag-English. Baka sipain pa kita eh. Sabi ko at tumawa ito ng malutong. I am so sorry, mine. Sorry. Masaya ako para sa kanya dahil malayo na ang narating ito. Kaya proud ako sa kanya. Here, take this. Capture everything that is worth for your while. Isang paper bag na kulay asul ang inabot niya sa akin. Nag-alinlangang tinanggap ko yon. Ha? Literal na nalaki ang mga mata ko sa gulat. Pambihirang lalaki naman, oo. Hindi naman niya ako girlfriend para bigyan ito. Nakakahiya. Bakit bibigyan mo ako ng cellphone? Ayoko. Hindi ko matatanggap. Masyadong mahal to, John. Hindi mo ba gusto? Maliit na bagay lang yan, mine. Tanggapin mo na. Magagamit mo yan kung gusto mong tawagan sina Alex at si Mang Mel sa probinsya. Ayaw mo ba nun? Gawan din kita ng FB para hindi ka mababagot sa mansyon. Ayokong ibalik mo yan sa akin. Maiinsulto ako niyan. May himig ng pagtatampo sa boses nito. Ayoko sanang tanggapin pero nagpupumilit si John. May punto din naman siya. Tatanggapin ko ang regalong ito. Ito ang pinakaunang regalong natanggap ko mula sa isang kaibigan. At dahil medyo matagal na rin, namiss ko na naman sila tatay at si Alex. Salamat. Tuturuan mo naman siguro ako, di ba? Hindi naman hindi ko ito tatanggapin. Hindi kasi ako marunong gumamit ng ganito at gusto kong matuto dahil miss ko na sina tatay eh. Nahihiya man ay sinabi ko talaga na hindi ako marunong gumamit ng cellphone. Of course, free tutorial itong kaibigan mo. Nakasave na dyan ang number ko at ni Lola at sa tatay mo na din. Anytime, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Ayos ba? Sa sobra kong saya ay napabangon ako at napayakap ako sa kanya. Oh, John, sobra mong bait kahit lumaki at nagbago na ang buhay mo ngayon. Ikaw pa rin ang John Sampito na nakilala ko. Sabi ko sa kanya at naninigas lang siya. Anyway, may binili din akong maisusuot mo dito. Iwas tingin ito habang inabot sa akin ang paper bag na may kalakihan at ganun na lang ang pamumula ng mukha ko dahil sa suot ko ngayon. Kaagad akong tumakbo papasok sa CR at nag-lock. Yucks! Yucks talaga! Tumingin ako sa salamin at sinampal-sampal ang sarili ko sa kahihiyang nagawa ko. Ano na lang ang iisipin ni John na nagpapakita ako sa kanya ng motibo? Yuck! Napakawalang delikadesa ko pong babae. Ang landi mo! Duro ko sa sarili ko sa salamin. Patawarin sana ako sa nagawa ko. Hindi ko talaga iniisip ang mga bagay na ganon. Malinis ang konsensya ko. Masaya lang ako kaya napayakap ako sa kanya. Yun lang, wala lang iba pa. Mine, sa labas na kita hintayin. Huwag ka magtatagal dahil aalis pa tayo. Sabi ni John na kumatok sa pintuan ng banyo at hindi ko na siya sinagot. Imbes na magkulong ako ay naalala kong nalabas nga pala kami kaya dali-dali akong naligo. Wala pang 30 minutes ay lumabas na ako na nakatuwalya lang. Tumingin-tingin pa ako baka nasa loob pa rin si John. Nang makonfirm ko na wala ang binata, ay dali-dali akong nagbihis. Pinamulahan na naman ako ng mukha dahil kompleto ang pinamili ni John. Talagang lalaki ito. Paniguradong maraming babae na itong pinaiyak dahil paano nito nalaman ang size ko. At may alam din pala ito sa mga fashion. Talo pa ako kahit babae ako. Paglabas ko ay wala si John sa silid nito nang katukin ko ang pintuan nito kaya dumiretso na ako sa silid ni Lola. Tapos na din itong maligo at nakabihis na. Mukhang galing ito sa kausap sa cellphone. Good morning, La. May regalo po sa akin si John. Masayang sabi ko sa kanya. Really? What is it, Iha? Charan! La, binigyan niyo po ako ng cellphone. Hindi po ba kayo magagalit? Ngumiti si Lola na para bang napakawalang kwenta ng tanong ko.
Bala ko na sana ditong bilhan ka na rin ng cellphone. Kaso, naunahan pala ako ng apo kong yun. Anyway, hindi ako magagalit. Bakit ko naman gagawin yun? At least, madali na kitang ma-reach out kung sakaling mag-out of town tayo. Matatawagan mo na rin ang tatay mo at ang kapatid mo. Yun nga pala eh. Tinawagan ko si Paulo. Hindi na ito nagulat kung bakit hindi tayo umuwi kagabi. For sure, may kinabahabaliwan ng batang yon. Napalunok ako na laway sa sinasabi ni Lola. Ako ang nagsabi kay Lola na bayaan na lang si Paulo pero nasasaktan ako kapag ganito ang naririnig ko. Shit, ganito ba talaga akong ma-in love? Bayaan na lang natin. Andito po tayo sa malayo kaya saka na lang natin iisipin ang mga problema natin sa Manila, la. Hinawakan ko ang kamay ni Lola at marahan ko iyong pinisil. Shall we stroll now? Yes po, ngiting sagot ko. Hindi na kami nagtagalay, sinulit na namin ang pagpunta sa mga magagandang lugar. Sobra kong saya, picture dito, picture doon. Kahit si Lola ay hindi ko na inaakala na ganito siya kasaya ngayong araw. Uuwi na kami bukas kaya walang masama kung pasayahin din namin ang sarili namin. Tama nga naman, bakit naman ako magtitiis sa isang Paulo Madrigal Benitez? Kung wala namang pakialam sa akin, ni hindi nga ako hinahanap, diba? Total, aalis na din naman din ako for sure. Magsasaya yon at balik binata na siya, diba? Buhay binata nga siya kahit ngayon. Mas maigi na ang maaga at magkalayo kami para walang malalim na ugnayan ang mamagitan sa aming dalawa at hindi rin ako makakasira ng relasyon. First time kong makaranas ng island hopping at sumakay din ng banana boat. Siyempre, kami lang ni John at yung dalawang foreigner. Hindi naman pwede si Lola sa ganito mga activity. Lahat ng ito ay pinaranas sa akin ni John at ni Lola. Ngayon ay andito kami sa laot at naghihintay ng queue sa guide namin ngayong araw. First time kong sumisi sa ilalim ng dagat. Wag mo kong biglang iiwan ha. Sa ilog lang po ako sanay lumangoy. Bulong ko kay John. I will always be here for you no matter what. Mine? Baka nga akong iiwan mo eh. I assure you, hindi mo magugustuhan umahon dahil sa ganda na makikita mo. Salamat, John. Gear up, sabi ng guide at nauna itong sumisid sa dagat. At hawak kamay kami ni John na lumusong na sa dagat. Nung una ay hindi ako komportable, pero hanggang sa dinala ako ni John sa pinakasahig ng dagat. Kitang-kita ko na mga coral reef at iba't ibang klase ng mga isda. Ang ganda! Isip ko, andito si Nemo. Bigla akong binitawan ni John at nag-okay ako sa kanya. Daladala nito ang underwater camera nito at kinunan niya ako. Sobrang saya ko na halos gusto kong mahawakan ng mga isda. Best experience, ika nga. Paulo's point of view. Paggising ko kinaumagahan, ay hindi familiar sa akin ang amoy ng shampoo. Nagpalit ba ng shampoo si Alora? Napadilat ako nang maramdaman kong wala akong suot kahit isa sa ilalim ng kumot. Kaagad kong nilingon ang katabi ko at si Carla ang nakita ko. Saka ko lang naalala na pumunta pala siya dito kagabi. Nagmamakaawang wag siyang hiwalayan at nangakong hindi na niya aawayin si Alora. Kaya nagpatukso na naman ako. Iyan na ba ang hihindian ko gayong pagkain ang lumalapit sa akin? Kahit maldita ang babaeng ito, maganda naman. Fighter. Teka, umuwi ba sila Lola kagabi? Oh my God! Dali-dali akong bumangon para magdamit at pumunta kaagad sa kwarto ni Lola pero wala dun si Lola. Walang bakat na may tao dito sa silid niya. Dali-dali akong pumunta sa kwarto namin ni Alora pero wala din doon ang babae. Ay, salamat. Hindi siguro nila alam na andito si Carla. Baka maaga silang umalis. Mahilig naman na kasing lumabas ang dalawang yon. Talo pa nga ako dahil tinuring talaga siyang apo ni Lola kaysa sa akin but it's okay. She's still a woman kaya magkasundo sila sa mga bagay na pinaplano nila. My grandma must seriously long for a full granddaughter at si Alora nakikita nito. She'll end up hurting herself kung aalis na ang babae unless may contact pa sila. Kaagad kong tinawagan si Lola. Hello, good morning Lola. Napatawag ka Paulo? Diretsang tanong ni Lola. Lola, nasaan po kayo? Dinala ko nga pala dito sa Palawan sa Alora for my new client's birthday. Baka bukas pa kami uuwi, Paulo. Palawan? Aba, malayo yun na. Pero okay lang. At least may buong araw kami magkasama ni Carla. Okay po. Si Alora, nandyan ba? Wala.
Nasa kwarto nito at hindi pa nagigising. Bakit? Ah, wala lang po. Tinatanong ko lang po la. Tawagan niyo na lang ako para sunduin ko na kayo sa airport. Huwag kang magdadala ng babae sa pamamahay ko, Paulo. Paalala nito kaya napalunok ako ng laway dahil huli na ako. Nasa loob na ng guest room si Carla. Okay po, Lola. Mag-iingat po kayong dalawa dyan. Sabi ko at nagsalute as if makikita niya ako. Nagsalute. Then, she ended the call. Napabuga ako ng hangin. I need to send her out, Carla. Bago pa umuwi sina Lola. Dali-dali akong bumalik sa itaas. At siya namang pagising ni Carla at nag-iinat din ito. Pagising ni Carla at hindi ko muna siya pinayagang umuwi. Absent muna ako ngayon. Just for today, I swear. Sobrang pagod ng katawan ko pero andito pa kami sa dinadalawang party ng kaibigan ni Lola. Medyo marami nga ang bisita pero kadalasan ay may edad na rin. Happy birthday, Daisy! Bati ni Lola sa isang matandang babae na may edad na pero alive, alert and kicking. Ang dating nito, wow! Wow, Amanda! I am so glad at andito ka! Masayang sabi nito at nagkaya ka pa ng dalawang matanda. I miss you so much, my friend! Ilan ka pa dumating? Yeah, kagabi pa kami dumating at kasama ko si John at si Alora, Paulo's wife. Sabi ni Lola at sa gulat ko ay nanlaki ang mga mata ko at napangiti. Biglaan yun na. Happy birthday po. Sabay pa kami ni John na bumati. Thank you. Wow, ang gandang bata ang napili ni Paulo. Gaya ng lola nito na mahilig sa mga gwapo. Siya, nasaan ba ang apo mo? At iba ang escort nitong granddaughter-in-law mo? May anak na ba kayo, iha? Wala pa po, ma'am. Kaagad kong sagot sa kanya. He's a busy doctor, Daisy. Alam mo na. Yeah, anyway, kumain na ba kayo? You too? Go ahead and grab something to eat. And you, madam, come with me. Dahil talagang matagal kitang pauuwiin dahil ngayon lang tayo nagkita. Masiglang sabi ni Ma'am Daisy at iniwan na kami ni John. Napangiti ako dahil sa kanilang dalawa. Wala akong best friend kaya napaisip ako. Kapag ako ang tatanda ay walang makakami sa akin na kaibigang babae. Kilala mo ba sila, John? Yup. Naging ex ko nga isa sa mga apo niya pero syempre hindi kami nakita sa personal noon. Some business matters kaya nagkakilala kami ni Ma'am Daisy. Ay, may ex pala ha? Mamaya niyan, maiwan ako dito dahil napasama ka na sa ex mo. Tukso ko at tumawa lang ito. She's already happily married. Baka mapatay pa ako ng asawa nito na wala sa oras kapag naglandi ako. Ikaw, may magagalit pa sa'yo na umalis ka na Maynila? Napaisip ito ng matagal. Hindi niya alam na umalis ako eh. Ligaw-ligaw stage pa ba kayo? Hindi naman. May nangyari na nga sa amin kaya di ko masabi na nagliligawin pa kami. Yucks ka talaga? Baka hinahanap ka na po. Nasa ibang bansa po kasi. Busy sa modeling world. Huwag ka pong mag-alala dahil mabait po yun at may tiwala po yun sa akin. Actually, masaya nga siya nung sinasabi ko sa kanya na nagkita na tayo eh. Wow, ang sosyal ng girlfriend na lalaking to. Invite niyo po ako kapag nagpakasal na po kayo ha. Gawin kitang flower girl. Tawang sabi nito ay tinirapan ko siya sa inis. Alas 9 na ng gabi kami nakakuha ng chopper pa uwi sa Maynila. Nagbago ang schedule ng uwi namin dahil sa weather forecast ni Kuya Kim sa TV na may paparating na bagyo na tatama sa Visayas at Palawan. Kaya sa tindi ng pag-aalala ay tumawag si John na magpasundo ngayon dito sa Marco Polo. Masaya kahit nakakapagod dahil galing pa kami sa isang salo-salo sa kaibigan ni Lola. Kahit hindi ako mayaman, ay hindi ako nag-iisa dahil andyan naman si John na laging nasa tabi ko kaya may pagkakataon pa ako makita ang girlfriend nitong maganda. Nakakatuwa lang kasi dahil half Pinay ang GF nito at model. Ang ganda, napakaswerte ng kaibigan ko. Natutuwa talaga si tatay kapag makita ka niya, John. Sabi ko sa kanya kanina. Miss ko na si Tatay Melchor. Lulan sa helicopter ay pumikit ako dahil sa antok. Excited akong umuwi para makita ko si Paulo. Kahit isang araw lang ay namiss ko rin naman si Paulo. Kahit hindi niya ako madalas kinakausap o binibigyan ng halaga ay masaya ako na makita ko siya. Darating din kasi ang isang araw na iiwan ko na siya ng tuluyan. Di bali nang hindi matugunan ang nararamdaman ko. Wag lang siyang malungkot sa buhay dahil sinusunod nito palagi ang utos ni Lola. Malaki na siya para magdesisyon pa sa buhay. Ilang oras pa ang biyahe at nakaidlip ako. Pagising ko,
Nasa helipad kami ng ospital ni Lola. Hey, sleepyhead, wake up! Gusto mo bang buhatin kita? Pukaw sa akin ni John. Nakita kong inalalayan nito si Lola na makababa kaya dali-dali akong bumaba. Mismo pa yata ang Marco Polo, iha. Don't worry, marami pa tayong pupuntahan. Sabi ni Lola. Sure po? Excited po ako. Hinatid pa kami ni John papunta sa bahay. Bibo ang usapan namin dahil naka-join si Lola at feeling ko tinuring din na apo nito si John o sadyang sweet lang talaga si Lola. Bakit kaya hindi ito nakikita ni Paolo? Ewan ko pero pagdating namin sa bahay ay kinutuban ako ng gusto dahil excited lang ako makita ang binata. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nasa labas na ang sasakyan ni Paolo. I just want to talk to him first. Sabi ni Lola kaya ako na ang humawak sa braso niya. Papunta sa silid namin ni Paolo at doon na lang ang gulantang ko. Sa nakita namin ni Lola, literal na nalaki ang mga mata ko sa sobrang gulat. Naramdaman kong tumulo ang luha ko at nanginginig ang buo kong kalamnan. Oh my God! Parang baliw na dali-daling nagkumot si Paolo at si Carla. Ang kapal ng mukha ng babaeng to! Nagmarcha si Lola papunta sa dalawa at isang malutong na sampalang ibinigay nito kay Carla. Ni hindi man lang pinoprotektahan iyon ni Paolo. Sobrang kapal talaga ng mukha ni Carla. Ganyan na ba talaga siya kadesperada? Pinaghihiwalay sila ni Paolo pero sinampal din ito ni Lola. Pinahid ko ang luha ko at tumakbo ako papunta kay Lola na walang sawang pinagsasasampal ang likod ni Paolo. Lola, please! Please! Tama na po, please! Marahang hila ko sa kanya para mapaghiwalay ko sila. I know now, Paolo. Alora does not deserve any of this. Expect your annulment papers next week. Ganito ba ang gusto mo? Isang mababang uri ng babae? Then go on! Sabi ni Lola at umalis. Dalit na isinara ni Lola ang pintuan na nagpunta sa silid nito kaya sinundan ko siya kaagad. Magdala ka ng tubig at yung gamot ni Lola, John. Nasa bag ko, bilis! Dali-daling tumalima si John. Pagdating sa silid ni Lola ay kaagad ko siyang kinuna ng BP. Tinuruan niya ako paano to gamitin noon kaya alam ko na ito kung paano ito ginagamit. Sobrang taas ng dugo nito kaya pinainom ko siya kaagad ng gamot. I'm sorry, Iha, for drugging you in this hellish situation. Huwag mo nang isipin yun, Lola. Please, kumalma po kayo dahil natatakot po ako. Magpagaling ka po at huwag ka pong mag-alala sa akin dahil kaya ko po ang sarili ko ngayon. Nakapag-desisyon na ako na aalagaan po kita, Lola. Magtatapos ako bilang nurse para maging personal nurse mo na mag-aalaga sa kalusugan mo. Yun ay kung papayag po kayo. Pero, andyan si Paolo. Narinig po kitang maghihiwalay kami ni Paolo. Naisip ko pong tama nga sigurong hindi na natin ito ipagpatuloy. Bumukas ang pintuan at iniluwad din si John. May dala itong gamot at isang baso ng tubig. Gumiti lang si Lola at niyakap ako. Si John, pagkatapos ihatid ang gamot ni Lola ay kaagad lumabas ng kwarto. Nabibiyak ng husto ang puso ko. Ngayon pa lang, nakikita ko na magiging kinabukasan ko kay Paolo. Hanggat maaga pa, ay mabuti na ang maaga din kami maghihiwalay. Total, hindi ko naman siya nabigyan din ng anak. Pangarap ko na naman ang aalalahanin ko. Makasarili na akong tatawagin pero kinabukasan ko din naman na nakataya dito. Ayokong masira lang ang pangarap ko dahil sa lalaking walang ginawang mabuti sa buhay ko. At least, may natutunan din ako sa buhay.